sino ba si Jermike, the packing king, before maging CEO ng Jermike Packaging. Isa akong anak ng isang ex-convict. Gusto ko bang maging ganito din ako someday? Kasi hindi ito yung tunay na laro ng trabaho eh. Habang tumatagal, nalililang yung isip ko na, ano ba to? Ba't ganito yung buhay? Eh, kung anak mayaman ako talagang wala na, aasa na lang siguro ako kapag ano bang talaga nagpapayaman sa tao? Mag-abroad ba o magnegosyo? Kasi kung una, sinabi ko yan, ang tingin ng tao sa akin, baka alam mo na, ma-discriminate agad ako. Sobrang hirap. Hindi mo talaga masasabing yun yung papangarapin mong maging paglaki mo. Magkano yung naging puhunan mo nung start? Ang naging puhunan ko lang nun, 6,000 eh. Nasa bahay ka lang, nag-scroll ka na naman ng social media mo, tumutok at manood ka ng Evitalk Podcast at manalo ng 200 GCash prize. Itag ang 5 friends, react and share, at i-comment ang hashtag Evitalk Podcast. Ano bang hinihintay mo? Sali na! Isang magandang araw sa ating mga ka-Evi viewers na nanonood sa ating mga online platforms. Halina, tumutok na sa aming Evitalk Podcast Season 2. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aming Evitalk Podcast simula pa ng 2022 up until now. Maraming salamat mga ka-Evi dahil Season 2 na tayo, damang-dama namin ang inyong suporta. Kaya ano pang inaantay nyo? Tumutok at i-share ang live na ito. My name is Miss Joycey. I'm here to inspire and make a big change in your life. Welcome to Evitalk Podcast Season 2! Excited na ba kayo kung sino ang ating Evi guest for today? Alam ko, marami na ang nag-aabang sa kanya. Hindi ko na patatagalin pa. He is the founder and CEO of Jermike Packaging. Let us all welcome Mr. Jermike Marabilia. Batiin mo naman, Sir Jermike, ang ating mga ka-Evi viewers na nanonood sa ating Evitalk Podcast. Binabati ko lahat ng mga followers ko, mga ka-partners dyan. What's up sa inyo mga ka-partners dyan? Oh? Nandito ako ngayon sa podcast ng Evitalk. Ang unang kong tanong is, sino ba si Jermike, the packing king, before maging CEO ng Jermike Packaging? Okay. Isa akong anak ng isang ex-convict. Okay, my father is nakulong siya for how many years? Is almost 10 years. So, ang naging buhay namin talaga nung bata ako. So, dahil wala siyang maayos sa trabaho, it's more on, so, hindi naman siya sobrang illegal, but in a good, para siyang asong salongga ng lugar namin eh. So, tumutulong siya, pero in gambling, So, nung bata ako, nakikita ko yung sitwasyon ng buhay namin. Sabi ko, gusto ko bang maging ganito din ako someday? Kasi hindi ito yung tunay na laro ng trabaho eh. Na di mo alam, anytime pwede kang mahuli, pwede kang magkaroon ng So, habang tumatagal, madami mga pupuntang bisita sa amin, mga yung pala, mga maglalaro ng ng gambling. Kakala ko kasi pagkakaalam ko nung maliit ako, sabi sa akin ng tatay ko, galing siya ng Dubai, OFW, gano'n. So, mga kasama ko lang sa trabaho yan. Hindi ko alam, mga kakosa niya na pala yun. So, lumaki ako sa buhay na ganong sitwasyon. Talagang streetwise talaga. Pero habang tumatagal, nalililang yung isip ko na, ano ba to? Ba't ganito yung buhay? Sabi ko, hindi ata ito yung normal talaga na Hanggang sa one time yun, nagkahulihan sa bahay namin. Tapos, pati yung mama ko nadamay. Pero that time,
nakalaya na tatay ko noon. So, nakulong na siya eh. So, pagkalaya niya, yun ang naging buhay niya. Wala siyang normal na trabaho. Umasa na lang siya talaga sa illegal. Pero, tama din pala, no, ang Diyos ay binibigyan ka ng challenge. Challenge. Kasi kung hindi naging ganun ang buhay ko, hindi mabubuksan ang isip ko na magporsige pa eh. Yes. Kasi magiging kampante ako noon eh. Isipin ko noon, kung anak mayaman ako talagang wala na, aasa na lang siguro ako. Kasi alam ko may buwan-buwan akong allowance, ba't ba ako magsisikap? Iniisip ko na wala talaga akong ibang walang tutulong sa amin, kundi sarili ko lang, mga magulang ko, ganyan din. Doon ako nag-start na mabuksan ang isipan ko na ano bang talaga nagpapayaman sa tao? Mag-abroad ba o magnegosyo? O mangamuhan ka sa malaking kumpanya? So, pinag-isipan ko siya hanggang sa, yun na. Oo. Nagalit ka ba sa tatay mo noon? Nung mga time na yon? Oh, syempre, kasi ibang tatay kapag ka yung, alam mo yung pag sinasabitan ka ng medal, kasi nung high school ako, kahit pa paano, elementary, medyo nagkakaroon ako ng mga medal. Mga awards. Oo, kahit ganun ako, na alam kong talagang para kaming mga tatay ko parang hoodlum sa lugar namin. Ako talaga, maano ako sa aral. Pero school bukol din ako noon. Pero point lang, pag pumupunta yung mga magulang, may nagkakwentuhan, uy, anong trabaho ng tatay mo? Sila, tatay nila, nasa abroad, pinadadalan daw sila ng tsokolate, mga ganyan. Ikaw, anong trabaho ng tatay mo? Hindi ko masabi. Ang tagal kong tinago yan. Ngayon ko lang nga nilabas sa media na ganyan ang tatay ko eh. Kasi syempre, ano man naisipin nila, may resulta na ako, hindi na nila ako husgahan eh. Kasi kung una, sinabi ko yan, ang tingin ng tao sa akin, baka alam mo na, ma-discriminate agad ako. So, grabe, ang sinasabi ko lang, driver ng taxi. Siyempre, alam mo naman, baga, ang tingin, siyempre, alam mo naman ang tingin sa community pag eh. Pero, ang alam na talagang ang tunay na ugali ng tatay ko, napakabait niya, napakamatulungin sa kapwa niya. Walang niloko yan. So, sinabi mo kanina, parang yung nangyari sa buhay mo, yun yung naging daan para marating mo yung pagiging founder and CEO ng Germike. Yeah. Malaking tulong ba yun sa tingin mo? Oo, malaking tulong kasi siyempre, na-inspired ako ng gusto na, yun nga, ganito na lang ba kami? Ayoko na ng, eto na ba, ako na ba magtutuloy ng gambling sa lugar namin? Sa iba kasi tatama rin, no? Tawag nga sa akin doon, anak ako ng gambling lord eh. Talagang parang may mga kiniklaim na talaga na gano'n eh. Sobrang hirap. Di mo talaga masasabing yun yung papangarapin mong maging paglaki mo. Dito na, nung nag-aral ako, natapos ko yung seaman, iba pala yung realidad ng buhay. Kasi akala ko, kala ko may backer ako kasi kapitan yung tito ko eh. Yun na, parang, nasa na yung backer? Sabi ko, parang, tito ko sa Japan siya ng kapitan. So, hindi siya connected sa Pilipinas. So, hindi niya kayang mahilot yung mga kumpanya. Ang nangyari, nag-apply talaga ako na solo lang. Ang nangyari nun, parang punta ako dito, punta ako dyan. Oo. Hirap pala, no? Yung papel ko mula baba, hanggang dito pa ako, pang 50. Oo. Tapos, hanggang nagbabayad pa ako ng 30,000 para lang makasampa ako. Oo. Isang beses na-scam ako, pangalawa na-scam na naman, pangatlo na-scam na naman. Grabe. Wala. Sabi ko nung time na yon, wag na ako magsiman. Mag-ano na lang ako, magtrabaho na lang muna ako dito sa Pilipinas. So doon ako nag-start magtrabaho ng mag-supermarket muna. Parang after mo palang makagraduate, akala mo matutupad na yung pangarap mo, no? Oo. Pero ang hirap pala. Oo, kasi tingin sa akin ng mga kapitbahay ko, pamilya namin, na siman yan, malaki sa sahurin yan pagdating ng panahon. Tapos ilang years ka nang graduate. Oo. Until now, di ko pa rin nakakasampa ng barko. Tapos anong nangyari, nagtrabaho ako sa supermarket. Hindi ko naman sa nilalang Oo. Pero ang layo na expectation nila sa akin na mapupunta ako sa ganung buhay. Oo, tsaka expectation ng tita mo na pinag-aral Oo, ka. lahat. Pati magulang ko, ganun. So para silang nag-down talaga. Oo. Tapos yun na, nabarkada na ako. Kasi kahit nagtatrabaho ko, okay. parang na-depress ako nun eh. Kasi sabi ko, ito na lang ba? Oo. Yun. Ginawa mo naman yung best mo para makagraduate tapos ganun yung nangyari. Ngayon, the rest is history. The rest is history na, no? Yun, paano mo naman napasok ang negosyong packaging? Ayan. Ayan na. So, napunta ako sa pagiging negosyante. No? After na 3 months ako na sa supermarket nag-work, ayun nga, wala talaga nangyayari sa ipon.
Alam, paulit-ulit lang. Bayad utang, minsan, pag ano. Nakakita ko nung ano nag-start po na ako magnegosyo ng mga tsokolate. Ewan ko, tsokolate ba tawag? O Graham Balls, Graham yan, Balls. mga ganyan. So, binibenta ko sa tindahan. So, pag sa tindahan, ang nangyayari, ate, meron kang piso dyan pag binenta mo to. So, dos ako dyan, piso sa'yo, benta mo 3. Huwag mo munang bayaran, naka-terms ka. Sabi ko gano'n, consignment. Alam ko na pala yung consignment nun, kahit hindi ko pa napag-aaralan sa negosyo. So, inikot ko lahat ng tindahan sa amin, tapos kada isang beses sa linggo, kinukuha ko yung mga Graham Balls. Tapos kung ano yung maubos, benta ko, matira, benta ulit. So, ganun ginagawa ko. Tapos, natutunan ko magbenta sa marketplace, 2016, 17. Marketplace ako, bayan, post, picture, yung may mag-like lang ng post ko, chinachat ko na. Sabi ko, baka gusto ko umorder. So, yun yung starting point ko sa pagnenegosyo hanggang mapunta ako ng furniture business. Sigurado ang dami nag-negative sa'yo, no? Nag-reject. Oo, kasi syempre, isa na naman yan sa sinasabi nila na graduate ka na seaman tapos nagbebenta ka na naman ng Graham Balls. Parang maliitan lang ang tingin nila. Oo, pero ang naging thinking ko noon, sumasahod ako sa supermarket ng 350 that time. Tapos, kinikita ko sa Graham Balls, 400. Sabi ko, pwede Side na to. lang, Nasa side bahay lang naman lang. ako. Hindi na ako mag-iikot pa. Para Hindi, kinagat ko na yung gano'n. Hindi na ako pumasok sa trabaho. So, ang lagi nilang tanong, paano magnegosyo Paano ba magsimulang magnegosyo? Mali. Ang tanong talaga, ang kailangan mong gawin, paano mo matutunang magbenta? Yes, correct. Yun muna yung una mong pag-aralan Magbenta ka muna. Kasi pag gumaling ka na magbenta, dali na magnegosyo. Saka mo na pag-aaral yung operational, marketing, sales. Kasi may diversify, okay, makaka-copy-paste mo na yung trabaho ginawa mo So, una mo munang gawin, galing mo magbenta. Totoo. Kasi dun sa pagbebenta, dun ka mare-reject. Yeah. Diba? So, dun mo malalaman, paano yung next move ko? Paano ako mag-i-improve? Diba? Talagang pupunta ka, ikaw magde-deliver, dumi ng kuko mo, wala ka panligo, 2 araw na, tapos haharap ka sa tao. Sasabihin sa'yo, ganyan, saka nabayad mo. So, may mga ganong sitwasyon. Sipin mo kung yun yung train mo ng una pa lang, pag sinaba ka na sa tunay talagang negosyo, tatawanan mo na lang. Paano kung nagnegosyo ka agad? Tapos, ayan na, nagpaganda ka ng restaurant mo, pinabongga mo ng todo. Tapos, gumastos ka na ng milyon-milyon, wala palang kumain. Wala, iyak ka talaga yan. Kasi hindi yun yung talagang way. Iilan lang yung nakakalusot sa ganun. Kunyari, artista, sikat na, padali promote yung business. Kung ikaw na hindi ka pakilala, talagang best way to do is mag-start ka lang sa maliit. Magbenta ka muna kung ano-ano I-offer mo muna yung product or services mo. Ganun talaga. Hindi ka rin maloloko sa paligid mo basta pinagdaanan mo lahat ng departamento sa opisina mo. So, doon nag-start yung packaging. Nung natutunan ko magbenta ng mga Graham Balls. Kasi may furniture din ako. So, yung furniture, gumagamit yan ng plastic Yes. So, at that time, ang lakas namin sa Lazada, sa Shopee, kami yung kauna-una na nagbebenta ng Cleopatra dyan. May mga nauna rin, pero alam kong hindi pa ganun sumabog Noong time na yun, nalakas na gumamit ng cling wrap, stretch film. Sabi ko, lakas ko bumili ng ganito, saan ba makahanap ng supplier na mura? Tapos nakahanap ako supplier somewhere in North area. Ang mura niya talaga. Tapos nagkaroon ako ng think na parang, benta ko kaya to. Kasi total, ginagamit ko din naman Wala mang bumili, di gamitin ko. Yes. Nung una kong binenta sa marketplace ng time na yon, meron agad umorder 100 rolls. Sa tubo ko, 100 pesos. 100. Imagine mo, 10,000. 10,000. Sabi ko, okay to ilang sopa ko na yon, sabi ko. 4, 5 sopa ko pa yon. Sabi ko, di ko try mag-packaging business. Tapos, consumable yun So, pag naubos, Saka maganda bibili. sa business mo, hindi na-expire. Hindi na-expired Kahit ilang buwan mo i-stock yan. Yes. Tuloy-tuloy yan Tapos consumable, di ba? Sayang. Hanggang sa nag-try na ako ng mga ibang product ng packaging. Yung mga packaging tape, bubble wrap, tapos mga Lazada pouch, Shopee pouch. So, mga online seller. Lahat ng mga nasa e-commerce, even kayo, ma'am, di ba? So, isa sa mga naging client ng Germike Packaging. Kaya, doon nag-start na simula ang Germike Packaging. Magkano yung naging puhunan mo nung start? Ang naging puhunan ko lang nun, 6,000 Natitira kong 6,000 na kinita ako sa sopa. Kasi nagka-problema yung furniture ko nun Nagkaroon kami ng downfall din talaga. Sabi ko, wala na ako ibang negosyo maisip. Ano pa kaya? So yung 6,000, tinry kong ipaikot. Binili ko ng mga plastic, binili ko ng hanggang sa nag-10x, 11x na siya after 2 years. So yun yung
naging history niya. And then, dun sa 6,000 na palago mo nung napalugo, ngayon may-ari ka na ng Germike Packaging na kung saan nag-distribute ka sa lahat ng mga nag-iikom. And hindi lang yun ang maganda actually, katulad ko nga. Ang laki talaga ng natitipid ko sa Germike Packaging compared dun sa, sa dati kong supplier. So, nagkaroon ng opportunity, no? Kasi lalo kaming mga nag-iikom na talagang kailangan ng business namin yan. Napakagandang negosyo. Pero hindi lahat kayang pasukin ang negosyong packaging. Tama ba? Yeah. Hindi rin basta-basta pasukin yan. Marami din nag-try na gumaya sa negosyo namin. And then, wala. Parang after ilang months lang sila, hindi rin natuloy. Kasi matinding pag-aaral din talaga kailangan. Saka focus. So, kung may iba kang negosyo, tapos papasok ka ng packaging, I think hindi. Hindi siya fit para doon. Hindi kasi lahat ng nagnenegosyo, parang pag pumasok, instant na kailangan aralin. Aralin talaga. Taon ang gugugulin. Diba? Tapos connection, yung mga ganon. Yes. Ano naman yung mga ginawa mo para mapalaki mo yung negosyo mo? Ang ginawa ko nung time na yon, collaborate sa mga business owner. So, naghahanap ako ng mga e-commerce. So, iba, hindi din talaga connected sa akin. Pero okay lang din. So, ako naman give value lang. Kahit wala akong makuha sa tao. Taon ko ng kaibigan. Pero wala pa ako nabebenta sa kanya. Ganun ako talaga sa tao. Pero, hindi mo masasabi yung pwede mangyari. Nagulat na lang, meron siyang nai-recommend sa'yo, may naipakilala sa'yo. And then, pinag-aralan ko yung marketing tools natin sa mga social media. So, dun talaga ako lalo nag-game. Even, di ba? Paano tayo nag-meet? Through social media. Actually, referral. Referral. Sa mga referral din. So, yun yung sinasabi ko na isa sa nangyari. Pero yung ibang client, 2,000 client ang Germike Packaging. Never ko pa sila na-meet totally. So natutuwa ako kasi, sir, sabi mo kanina, give value. Yeah. Kahit hindi mo alam na ngayon, matutulungan ka ba ng tao, pero in the right time, di ba? So, kaya lumalaki yung negosyo mo, it's more on collaboration and giving value to other people. Na which is nag-give back naman sila sa'yo. Di ba? Kasi minsan pag yung gusto natin na parang, puro lang tayo, hindi kita kailangan. Parang wala naman akong benta sa'yo, di ba? Pero, hindi mo alam na yung mga tao na yon na magaganda rin ang negosyo, pwede rin makatulong sa negosyo mo. Naman. Yung talaga yung sikreto doon. And also, kung negosyante yan, hindi lang naman benta ang nakukuha natin sa kanila eh. Yung value or yung mga wisdom na pwedeng i-share na may i-apply natin sa negosyo. Ano-ano ba yung mga products na ino-offer ng Germike Packaging? So yun, kung ikaw ay business owner at isa kang e-commerce or hindi naman gumagamit ka ng mga packaging product sa negosyo, obligado magpa-packaging ka talaga dyan. Kasi isi-ship mo from other point A to point B. Ang isa sa mga binebenta namin is number 1 is parang ito is packaging tape, no? Nakabrand na sa Germike yan. So talagang quality yan. So talagang makita mo gaano kadikit katiba yung tape. And then second is bubble wrap. So yun yung mga binabubble wrap mo na product para hindi mabasag yung mga nasa loob, no? And then Lazada, Shopee Pouch, so yung lahat ng mga ng kailangan sa e-commerce. tape, 'di ba? So boxes, corrugated boxes, bond paper, food wrap, foil, mga pang food business. And then stretch film, cling wrap. So yung mga 'yon. So at marami pang iba. Ilalagay namin yung link namin dito sa podcast para kung kailangan nyo kami, mag-PM lang kayo and then tutulungan namin kayo sa magandang presyo. Bibigyan namin yung best of best at quality product para sa inyo. Nabi ko na rin yung parang meron kang franchise. Ano ba yung ino-offer nyo na services pa? Bukod sa pagbebenta nyo ng mga packaging. So parang ganito, kumbaga kung may JNT sa lugar mo, may chance na may packaging business dyan eh. So ang point lang namin, kung gusto mo magnegosyo ng packaging, open kami for franchising. So, pwede kang magnegosyo ng packaging. Yari, sa area mo dyan sa Pangasinan. Di na namin maabot yan eh. Malayo na yan eh. So, ikaw yun yung magiging franchise doon. Tapos ikaw yung magsusupply sa area mo. Check mo na lang kung may JNT doon. Kasi pagka may JNT, servable yan, malakas ang selling ng packaging dyan. So, yun lang yung thinking mo doon. So, pagka ganon, may chance na pwedeng lumakas yung packaging business dyan sa area mo.
So parang ang ino-offer nyo, franchising, ikaw lang sa area mo. Parang Oo, ganon. Bay area lang. Oo. Kunyari, Makati, wala na magtatayo ng Makati. May exclusivity. May exclusivity talaga. Oh. So magkano ba ang franchise ng Germike ngayon? Starting franchising ng Germike Packaging, 350K. Yung binayaran mo doon, yung sistema, yung copy-paste business na ginawa ko nung nag-start ako. Kasi ganun din yung gagawin mo doon sa magiging lugar mo. Talagang all-in system yun. Oo. So, yun naman talaga ang kailangan sa negosyo, sistema eh. Pagpapasok ka ng negosyo, wala kang alam. Kahit alam mong malakas yan. Kahit Yes. alam mong mabenta yung product na yan. Kung hindi mo naman alam yung business na yun, walang silbi. At gumastos ka pa na napakaganda-ganda sa restaurant mo, pinabongga mo ng todo. Hindi yun eh. Kung hindi mo naman alam yung sistema ng negosyo, lugi ka din. Yes. So, kailangan yung papasukin mo negosyo, yung may magandang sistema na talaga at alam mo kumikita, yun ang tamang way talaga. Tsaka hindi sila malulugi kasi baga yung product Consumable and hindi na-expired. Nasa sa'yo na lang kung paano mo i-market and with the help of Germike. Yeah. 'Di ba? Kasi kumbaga na-master nyo na for how many years Yeah. yung business na packaging and then ready na kayo for franchising. Kasi before mo naman i-offer ang franchising, 'di ba? Parang chinek mo muna yung Naman. loob, Oo. 'di ba? Kasi ang tanong yan, magpa-franchise ka, kikita ba yun? Kung ikaw Yes. nga, hindi ka kumikita, papapranchise ka pa. Yun, napag-aralan ko na ng sobra yun. Oo. Ano ba yung vision ng Germike? Ambition maging online e-commerce lahat ng mga Pilipino. Wow. Napunta yung from traditional, kahit maliit na bakery, Oo. kahit maliit na tindahan, at may Facebook page na rin yan. Dapat mayroon na rin silang naka-marketplace. Actually, ganun na nangyayari ngayon. Gagawa ka ng page, sa lahat ng followers mo, buong subdivision nyo lang. Oo. Tapos lahat to order doon. O kaya naman, kung medyo malayo kabilang city, edi pwede mong ipalalamove. So, ang point ko, mas mabilis kasi yung income talaga. Iba yung power talaga ng social media. Kaya kung ambition ko lahat, mangyari ganon, ay grabe. Oo. Ang Lahat- laki ng ang pwedeng potential ng Germike, first world ng country company. tayo. And then, also, yung maging packaging. Pero hindi ko naman tinitignan yun eh. Ang point ko doon, yung makatulong sa maraming Yes. tao talaga. Naranasan mo na ba, Sir Germike, na malugi sa negosyo? Ay, oo naman. Siyempre, wala naman hindi negosyanteng di nalugi. Lahat ng successful na negosyante, nalugi yan. Yes. Siguro, di naman siya nalugi. Wala namang nawala kasi puhunan, laway lang naman ang ginawa ko dati. Isipin mo, nagbenta ako ng Graham Balls, laway lang yun eh. Nikot ko sa mga tindahan eh. So, wala nalugi, no? Pero nangyari, humina yung negosyo. Yes. Dahil sa namaling manage sa tao, sa mga na circle ko, Oo. na hindi ko napag-aralan mabuti yung negosyo. So, nangyari, dati kong tauhan, nagtayo na rin ng sarili nilang business, nakapareho ko. So, dati, 3 lang sila na binil ko, tinulungan ko ng mahabang panahon, umalis sila sa pagiging, sa comfort zone nila. Na matter of ilang months lang, ilang years, nagtayo na rin sila na, well, hindi ko naman yung pinagbabawal, pero ang point doon, talagang yun yung nagpa-downfall sa akin. Kasi unang-una, lumiit na yung market kasi dumami na kayo. Pangalawa, may price war pa. So, sinira na yung presyo, dumami pa. Ano mangyayari dun sa pinaka-ano? So, talagang down. Pero ano yun, parang lahat ng business owners Normal. naging normal siya. Normal Parang yan. ako kasi nangyari sa akin, parang ginaya din yung income ko eh. Naman. No, pero wala tayong magagawa dun eh. Basta tayo tuloy-tuloy lang. Ganun ba ginawa mo? Pero ang nangyari naman, wala pa rin tatalo sa atin sa pagiging legit na business owner talaga, yung mindset. Kasi sila parang ninakaw lang nila kasi yung idea Correct. So tumalon agad sila sa 10 baitang, which is marami pang baitang bonus pagdadaanan. Eh nangyari, yung mga struggle, hindi nila kayang solusyonan, sumusuko agad sila, hindi nila alam paano pa expand yung business nila. Nangyari, hindi rin sila talaga nag-expand. Oo. Ano yung mga nagiging challenges mo in running a business? Ang naging challenges ko yung expansion talaga eh. Kasi sa expansion, talagang sugal yan eh. Magiging maganda kaya? O hindi? O okay na muna ako dito? Kasi pwedeng okay ka na talaga, kumikita ka na ng gantong amount, tapos nag-expand ka, lalong lumaki costing mo, dumami yung maging mo monthly, Yes. mas lalo ka pang nahirapan pala. So, ang challenge ko, tuwing nag-expand ako, kailangan tutok ako talaga. Kailangan nandun ako mismo sa area. Kaya magpapagawa man ako ng bagong product, titignan ko yan, kailangan quality. So, yung challenge ko talaga lagi yan, tuwing nag-expand. At saka yung mga franchise, tinitignan ko yung area kung talagang hindi lang basta magtatayo sila o willing silang magbayad ng check ko rin yung location kung
kung ano talaga kung fit. So, yun yung mga challenges ko sa ngayon. Oo, na inaaral mo Na pa. inaaral ko na totally walang katapusan yan eh. Yes. Kasi expansion eh. Oo. Hindi mo naman alam nga talaga kung may chance, alam mo. Oo. Pero syempre, meron pa rin percentage yan na pwede kang pumagsak. Kasi 'di ba parang madali naging successful ka na, pero yung pagpapalaki, doon ka nahihirapan. Yeah. Para kang baby ulit Oo. yan eh. New learning na naman Oo, yan eh. tapos makaka-encounter ka ng mga certain problem na parang, uy, bakit hindi ko to pinagdaanan before? Oo. Pero ngayon, paano ko i-resolve to? Pero ang nade-develop naman sa'yo is parang, paano mo i-resolve yung mga bagay-bagay para sa paglaki mo? Yun, mismo. Diba? Paglaki ng negosyo. Ganon. Nakita mo ba yung sarili mo na magiging CEO ka? Pangarap ko magkaroon ng, alam mo, mga normal, maging piloto, maging engineer, maging seaman. Mga ganun eh. Hindi ko kalain na mapupunta ako dito sa gantong sitwasyon. At siyempre, nagpapasalamat ako sa Pung May Kapal. Wala siya talagang ano. So, yun. And I'm always grateful all the time. Sabi ko nga sa kanya. Kasi pag ganun ka, parang wala ka nang kailangan pang i-request sa kanya eh. Lagi kang nagpapasalamat Tama. sa mga binigay niyang biyaya sa'yo, di ba? Always Kahit be hindi grateful. naman ganun kalaki, guys, no? Basta malaki, maliit. Hindi naman kailangan sobrang yaman mo para maging grateful. Kaya yung nakakalakad ka nga lang sa umaga pagising mo. Pagising mo pa lang, blessing na. Di iba nga, hindi nga sila nakakalakad. Sila Tama pa. eh. Kasi nga, mayroon na silang, Oo. may rayuma na, may diabetic na. Ikaw nga, Di ba? diba? Kaya, naging grateful tayo. Oo. Kasi kapag nagiging grateful ka, dun pumapasok lalo yung blessings. Yeah. Tama, di ba? Kasi pag nagiging ungrateful ka, parang ang bigat, parang walang pumapasok na blessing. Pero subukan nyo na maging grateful para, kahit maliit na bagay na nagising ka or parang wala kang sakit ngayong araw na to, di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Oo naman. Yun talaga yung secret talaga. So tingin mo ba yung mga experiences mo in the past nakakatulong yun sa'yo ngayon? Oo naman, sobrang laki nun. Kasi kung wala kang experience in the past, wala ka ngayon eh. Yun yung nagbigay sa'yo ng kalinawan eh. Baga parang kung walang na-scam na Jermike dati, Oo. walang successful CEO ngayon. Oo. Kasi kung hindi ako na-scam, hindi ko naman sa inano Yes. Nandun ako sa barko. Oo. Alam naman natin na sa mga kapwa, mga kabats Totoo, kong seaman, until now, May reason, no? struggle pa rin sila eh. 5 sampa na sila, pambayad utang pa rin daw yun. Sabi ko, kaya doon ako bigla na lang ako magdadasal. Sabi ko, napakaswerte ko pala. Kahit na-scam na ako ng tatlo. Totoo. Naidala ako sa gantong mundo. Tapos yung sila, pa-start pa lang talaga sa journey ng business. Tama. After 10 years na sila nagbarko. Pasimula pa lang sila doon sa mundo ng pagnenegosyo. Tayo, expansion na. So, Ilang beses ka nang nadapa. di ba? Oo. Totally, Sila magsisimula pa Sila lang. magsisimula pa lang. Kaya yung naging Pasko talaga, ang laking tulong yan. Ano yung mga tips na maipapayo mo sa mga nagne-negosyo na pinanghihinaan na ng loob dahil ang hirap magnegosyo? Yan talaga. Struggle, normal yan. Consistent lang. Tuloy mo lang. Kasi wala namang nag-success sa huminto agad eh. Totally, walang katapusang niyang hakbang yan. Hanggang dulo pa yan. Hanggang pumuti buhok mo, talagang consistent ka pa rin dapat. Kaya talaga ang mga negosyante hindi nagsasucceed agad o maaring sa una lang. Tapos pagdating ng gitna, nagpe-fail na, Yes. naputol na yung consistency nila. Naging ano na sila. Parang okay na ako, kontento na ako dito, feel mo na, ikaw na yung pinaka angat sa lahat, ikaw na yung pinaka magaling. So, dun lalabas yung comfort zone na eh. So, pag na-comfort ka na, dapat aalisin mo yun. Ibato mo lahat yan. So, kailangan unang-una mag-innovate ka sa negosyo mo, mag-aral ka ng mga bago, digital marketing, pag-aralan mo lahat ng platform sa social media. Alam kong ano ka na dyan, baga binging-bingi ka na sa salita na yan. Pero sundin mo lang. Ayan talaga ang solusyon sa pagbigay ng time freedom sa pagnenegosyo. Mabigyan ka ng successful na mabilis. At yun lang, at lagi kang connected sa taas, lagi kang magdasal na pagpasalamat ka sa mga naibigay sa'yo, whether malit. Tsagain mo lang. Nakukuha mo rin naman yung success. So, I hope na na-inspired ka at yun, magkita-kita tayo sa tagumpay. See you on top, sabi nga nila. Yes. Diba? So, kaya mo yan.
Laban lang. Thank you, Sir Jermike, for sharing with us your inspirational story na talaga namang kapupulutan ng aral at pag-asa ng bawat isa. At before katuluyan na magpaalam, baka may gusto ka pang batiin sa ating mga ka-EV viewers. So yun, sa lahat ng mga gustong mag-follow sa aking mga social media account para mas marami pa kayong mapanood ng mga wisdom, nagpo-post ako ng mga vlogs ko din dyan. So, i-follow nyo ako sa Jermike Maravilla, The Packing King. Yan yung aking FB page. At yung personal account ko na Jermike Maravilla at aking TikTok account na Packing King. Yan, nandyan. So, maraming mga wisdom din po tayong naibibigay dyan. So, I hope na mas ma-inspired pa kayo sa maraming video na ilalagay. At yun, maraming salamat din, ma'am, sa pag-invite. So, yun lang mga kapactors. I hope na-inspired kayo. See you on the next vlog. Sa nanalo sa aming pa-Gcash, abangan nyo na lamang sa aming EV Talk podcast page. I hope may natutunan kayo at na-inspired kayo, lalo na sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Again, my name is Miss Joycey. See you on our next EV Talk podcast Season 2. Evitalk Podcast would like to thank the following: Evidence Health Beauty and Skin Essentials, MacJoy E-Commerce Corporation, J. Caprioli Designs, etc., Print Pinas Los Baños, Mugs Photo and Films, Speedway Business Solutions Corp., We Trade Innovation Solutions, Les Eloy Salon, Ashimichi Footwear, JM Construction Builders, Hello Eve, Jermike Packaging Supplies Trading Incorporated, The Wise Owl Studios, Histopos Global,